Hello guys, magandang araw sa inyo lahat. So, ako po pala si Harold Pangan. Isa po ako sa mga affiliate ng Live Good. So, 4 na buwan ko na pong ginagawa to. So, kung ikaw ay naghahanap ng pagkakakitaan o ikaw ay nangangarap, kagaya ko, nagsimula pa lamang po ako ng bata, namumulot ng basura, nagkakalakal, nagbobote dyaryo, nagtitinda ng kalamay, barbecue, balot, pa-ending, di ba? Ano pa ba, banana cue ron. So, lahat po yan pinagdaanan ko. So, bata pa lang po ako, naka-mindset na po ako na hindi po ako tatandang mahirap. Pero sad to say, hindi ho ganun kadali. Inabot na po ako sa edad na to. I'm 48 years old right now, na English. So, hanggang ngayon po, di ba, nangangarap pa rin. So, never stop dreaming. Hanggat hindi mo nakukuha, tuloy lang, kasi hanggat may hininga ka, hanggat may buhay ka, mangarap pala na mangarap. Yung iba nga dyan, 60 years old na, nagtatry pa rin ng mga iba't ibang mga opportunity para sila ay umasenso. Hindi pa huli lahat, may pagkakataon ka pa para kunin yung pangarap mo. Okay, hanggat nabubuhay ka. So, sa ngayon, unti-unti na natin kinukuha sa awa ng Diyos. Okay, so wala lang po tayong tigil. So, kailangan every time na gagawin mo yung opportunity, kailangan buo ang loob mo. Kailangan malakas ang loob mo. Huwag kang mag-hesitate na baka hindi ko kaya, urong-sulong ka. So, mas lalo mo siyang hindi makukuha. So, halimbawa po yan ng isang atleta. Kung ikaw ay manlalaro, lumalabang ka ng competition, tapos hindi buo ang loob mo, hindi mo binibigay yung best mo. So, paano mangyayari dyan? Pag hindi mo binigay yung best mo, hindi ka mananalo. Kahit anong competition yan, kahit sa buhay, kahit sa negosyo, kahit sa opportunity, pag hindi mo binigay ang buong galing mo, ang buong talento mo, hindi mo makukuha yung gusto mo. So, marami sa mga tao ngayon gustong umasenso sa buhay, gustong yumaman. Pag nandyan yung opportunity, ang hinahanap nila yung madali. Paano nangyayari yun? Paano mo makukuha ang isang pangarap sa isang madaling paraan? Kasi kung meron nun, marami na tayong mayaman. Wala pong ganun. So, dapat baguhin mo lang yung mindset mo. Ang mindset mo, every time may opportunity, ang mindset mo, mahihirapan ako dito, bibigyan ko to ng oras, tatrabahuhin ko to. So, dapat ganun ang mindset mo. Kasi walang naging champion na hindi nahirapan. Walang naging champion na nadalian. Okay? Lahat na naging champion sa buhay, sa atleta man yan, sa negosyo man yan, para magtagumpay ka, dadaan ka sa hirap. So, wag nyo na pong hanapin yung madali. Okay? So, every time may opportunity kayo nakikita, isipin nyo, paano mo gagawin? Ano yung mga dapat kong gawin para maging successful ako dyan? Ano yung mga dapat kong ihanda para maging successful ako? Yun ang dapat na mindset mo. Hindi yung baka mahirap. Pwede ba diyang kumita kahit walang ginagawa? Pwede ba diyang yumaman kahit walang nilabas na pera? Yun yung mindset ng karamihan. So, kaya hanggang ngayon, hindi mo pa rin natatagpuan yung opportunity na magpapayaman sa'yo. Kasi every time may opportunity kang nakikita, ang mindset mo, hindi lumaban. Ang mindset mo, maging champion ng hindi nahihirapan. Mali yung mindset mo. Mali. Ang gawin mo, palitan mo yung mindset mo. Every time may opportunity kang nakikita, huwag mong isipin yung madali. Ang isipin mo, paano ang gagawin ko para makuha ko yung success dyan sa opportunity yan. Ano yung mga dapat kong gawin?
Ano yung mga dapat kong ihanda? Lahat yan, daraanan ko yan para maging successful ako dyan. Kasi gusto kong makuha yung pangarap ko. Ganun dapat ang mindset. Aaralin ba yan? Aaralin ko yan. Bibigyan ko ng oras yan kahit busy ako. Tatrabahuhin ba yan? Tatrabahuhin ko yan. Isisingit ko yan sa mga schedule ko. Kung yun ngang mga schedule mo, employment man yan o business man yan, kung hindi ka pinayayaman ng mga ginagawa mo, pero binigyan mo ng oras, what more dito sa opportunity na binibigay namin? Dito sa Live Good. What more? Mas lalo mo dapat seryosohin to. Kasi kaya mo nga sinilip si Live Good. Kasi hindi mo nakukuha yung pangarap mo dyan. 10 taong ka na sa employment, 20 years ka nang namamasukan, 10 taong ka nang nagbi-business, 10 years ka nang nag-online selling, hindi mo pa rin nakukuha yung pangarap mo. Kaya mo sinilip si Live Good. Tapos ngayon, nung sinilip mo si Live Good, ang mindset mo kung paano yayaman ng walang gagawin. Mali. Yung mindset mo, ano mga dapat mong gawin? Aaralin ko ba yan? Attend ba ako ng Zoom? Attend ba ako ng training? Manonood ba ako ng mga video tutorial? Magre-repair ba ako? Bubuo ba ako ng team? Ano kailangan kong ugali? Anong attitude ang meron dapat ako para maging successful ako? Parang isang atleta, ano ang dapat na mindset ko? Yun ang tinuturo sa iyo ng mga coach. Ano dapat na mindset mo sa laban? Kasi hindi lang puro physical ang labanan. Sa sports, ang pinagbabatayan din, maliban sa physical, ay yung mentality mo. Pag mahina yung mind mo, matatalo ka rin. Kaya kung mapapansin mo, karamihan sa mga naging successful na atleta, mataas yung fighting spirit nila. Battle of the mind. Hindi ho yan basta physical lamang. Decision making. Attitude sa laban. Guys, ganun din po sa negosyo to. Kailangan meron kang attitude. Attitude to become a champion. Ano yung attitude na yun? Kailangan hardworking ka. Very persistent ka. Determination. Consistency. Focus. Dapat meron ka yan. Willing to learn. Willing to adjust. Pag medyo nagkamali ka, adjust. Ganun lang po ang ginagawa para ma-perfect mo yung formula. How to go there. How to become champion. How to become successful. Kailangan may natututunan ka. Hindi pwedeng 10 taong ka na dyan sa industriya mo, hindi mo makuha yung success kasi wala ka natututunan. Dapat meron ka natututunan at marunong ka mag-adjust. Iko-correct mo yung mga mali, tatanggalin mo yung mga mali, papalitan mo ng tama. Yung mga tama, i-enhance mo pa yan, tapos ipapractice mo siya. Pinapractice po yan. Pag hindi mo yan na-practice, babalik ka ulit sa dati mo na namang ugali. Babalik ka na naman sa dati mong gawain kasi hindi mo na-practice. So, ang isang champion, hindi po yan nag-champion ng overnight. Ang isang champion po, dumaan po yan sa mahabang pagsasanay. Napapagalitan ng coach yan, pinahihirapan ng coach yan. Pag nagkamali ka, paulit sa'yo yan. Hanggat hindi mo nagagawa yung tama, hindi ka titigilan ng coach mo. Dito sa negosyo to, sa buhay, ang coach mo rito, ikaw, sarili mo.
Wala ka kasing amo. Wala kang amo dito. Kami mga advisor lang kami. Nasa sayo pa rin ang desisyon. Hindi ka namin popwersahin. Yun ang pagkakaiba dito sa negosyo to. Hindi ka namin kayang pwersahin. Kasi hindi ka employed. Hindi kami boss. Business partners tayo. Buntot mo, hila mo. Kung ano tinrabaho mo, yun ang resulta mo. Kung maliit ang resulta mo, baka maliit lang yung binigay mong trabaho. Nakasalalay sa effort mo, nakasalalay sa mindset mo, nakasalalay sa'yo kung magiging successful ka ba o hindi. Ang gawin mo, makinig ka sa mga nauna na. Makinig ka sa mga nakarating na. Kasi alam nila ang daan. Huwag ka nang gumawa ng sarili mong daan. Ako na po nagsasabi sa inyo, guys. Aralin nyo yung negosyo. 6 ways to earn lang po yan. Madali pong kabisaduhin yan. Kayang-kaya mo yan. Kahit English yan. Ako nga high school graduation lang eh. Naintindihan ko eh. Ikaw pa kaya? Pag hindi mo naintindihan, pwede magtanong. Pag hindi mo naintindihan, ulitin mo. Nakasulat na po yan sa dashboard mo. Sa YouTube naman, may mga tutorial na po tayo. Marami na po tayong vlogger. International po. May vlogger ng Live Good. Node ka lang. So, anong gagawin mo, guys? Paano maging successful? Una, kailangan alam mo yung negosyo mo. Paano ka magpapatakbo ng negosyo kung ikaw mismo hindi mo alam kung ano yung negosyo mo? Para kang merong isang tindahan na hindi mo alam kung ano laman ng tindahan mo. Mabili nga. Meron kayong ganto. Ay teka lang ha, hindi ko alam kung may ganyan ako eh. Magkano to? Ay teka rin, hindi ko rin alam kung magkano yan. Para saan po ito? Ay yun lang, hindi ko alam. Sa tingin mo, may bibili kaya sa tindahan mo? Siyempre wala. Hindi mo naintindihan yung negosyo mo eh. Para kang merong isang talyer. Hindi mo alam paano magkalikot na sasakyan. May talyer ka pero hindi ka marunong. Ikaw lang ang tao ron. Nagtayo ka ng talyer pero wala kang alam. Paano mangyayari dun? Sa tingin mo, babagsak ba yung talyer mo? O magiging successful yung talyer mo? Ha? Babagsak yung talyer mo pag wala kang alam. Guys, pinasok mo yung Live Good. Gusto mong yumaman. Pero, bakit ayaw mong aralin? Aralin mo yung negosyo mo. Yan lang po ang sikreto. Aralin mo. Huwag kang titigil. Araw-araw may matututunan ka. Naka-attend na ako kagabi. Paulit-ulit naman yung sinasabi ng speaker eh. Okay na, manonood na lang ako ng Batang Quiapo. Kahit araw-araw mo napapakinggan yan, araw-araw may bago kang matututunan. At isa pa, yung narinig mo kahapon, 20% lang ang pumasok sa utak mo. At sa 20% na yon, may nalalaglag pa. May nalalaglag pa doon, nababawasan. So kailangan araw-araw kang makikinig. Meron kang hindi nauunawaan na 80%. Pag nakinig ka ngayon, 40% na. Pag nakinig ka ulit bukas, 60% na. So repetition. Repetition is the mother of all learnings. English yung bay. Diba? Repetition lang. Kahit sa sports, kahit sa pagiging atleta. Ako po ay minsang naging coach ng volleyball sa Milo. Diyan po ako na-assign sa Ateneo. Kung naaalala ko pa, nakabisikleta lang ako. Japanese bike pa, may basket pa sa harapan. EDSA, tinataha ko EDSA. Mula Valenzuela hanggang Ateneo, Katipunan, nakabisikleta po ako. Ako lang yata nakabisikleta ang coach doon. Yung ibang mga coach na kasama ko, nakamotor, nakakotse. Laban lang, laban, di ba? Kaysa naman mamasahe ako, mahal-mahal.
Okay? So, naging coach po ako minsan. At, isa yan sa mga dapat nyong matutunan kung paano lumaban. Tinuturo ng coach yan paano lumaban. Okay? So, guys, aralin nyo yung negosyo. Manood kayo ng mga videos. Okay? Pakinggan nyo yung mga mentors para maging successful ka rin. Sa buhay mo. Konti lang yung ways to earn na yan. 6 lang. Alamin mo paano pagkalikot ng dashboard mo. Saan mo hahanapin yung ganto, saan mo hahanapin yung ganire. Paano mag-activate ng account gamit ang credit wallet. Paano mag-lock in ng account gamit ang cryptocurrency. Paano mag-lock in ng account gamit ang card. Paano mag-transfer ng credit wallet. Paano magbayad ng membership gamit ang credit wallet. Konti lang yan. Ang sekreto dyan, araw-araw, repetition. Repetition lang. Paulit-ulit lang. Okay? So, ngayon, pag natuto ka, samahan mo ng right attitude. Dapat meron kang attitude na very persistent ka. Huwag kang titigil hanggat hindi mo siya naunawaan. Huwag mong palilipasin yung araw na hindi mo naiintindihan yung pinanood mo. Sayang, pinanood mo pa. Nagsayang ka ng oras, tapos hindi mo naman pala naiintindihan. Ulitin mo siya. Kasi minsan habang ginagawa mong nanonood ng video, minsan naglalaro yung isip mo, lumilipad. Matatapos na lang yung video, wala ka naiintindihan. Kailangan, maintindihan mo siya. Ulitin mo siya. Huwag kang titigil. Be persistent. Hanggat hindi mo naiintindihan, huwag ka titigil. Kaya pag naunawaan mo na yung business mo, pangalawa, kailangan meron kang attitude na, anong attitude kailangan mo? Kailangan consistent ka. Consistent ka sa ginagawa mo. Ano ba yung mga dapat mong gawin? Kailangan mo ng konting skills. Mag-post ka sa social media, kaysa naman mga chismis ang pinopost mo. Kaysa naman problema nang may problema pinopost mo. Kaysa naman puro parinig ang mga pinopost mo. Kaysa naman puro away ang inaatupag mo sa social media. E di mag-post ka na lang ng business mo. Araw-araw ka mag-advertise ng business mo. Huwag kang magsasawa. Hindi pa nga kilala yung business mo eh. Hindi ka pa nga kilala na nandyan ka sa business na yan. Tumitigil ka na. Yung Coca-Cola nga eh, sikat na eh. Kahit walang advertisement yung Coca-Cola, bibilin mo yan, di ba? Pero bakit tuloy-tuloy ang advertisement nila? Mapa telebisyon, mapa radyo, mapa billboard, mapa Facebook, mapa YouTube. Tuloy-tuloy ang advertisement ng Coca-Cola. Toyota, Ford. Kahit kilalang kilala na yan, kahit branded yan, kahit meron na napatunayan yan, bakit tuloy-tuloy ang advertisement nila? Kasi gusto nila manatili sa utak mo. Manatili sila dun sa kinalalagyan nila. Mine-maintain nila yon. Ayaw nilang bumaba. Ikaw pa kaya wala ka pang mine-maintain? Wala pa tayo dun. Wala pa tayo dun. Ang kailangan mo makarating muna dun. So medyo double time tayo dito. Double time tayo sa pagpapakilala. Double time tayo sa pag-a-advertise. Kasi wala pa tayo dun. Parating na, almost there. Almost there na. Pero ikaw ang pinag-uusapan. Nakagawa ka na ba ng brand? Na branding mo na ba yung sarili mo? Kailangan mag-branding ka. Ikaw, yung pangalan mo, kailangan makilala ka sa social media na ikaw si Bogart. Ikaw si Bogart na Live Good affiliate. Kumikita, nagtuturo, marunong, nag-a-assist. Kailangan tumatak ka sa mundo ng social media, makagawa ka ng pangalan. Ikaw si Bogart na Live Good affiliate. Para isang araw, pag merong gustong sumali,
nakatataka na sa utak nila. Sali ako dito. Very active to eh. Mukhang alam niya ginagawa niya. Dito ako magpapaturo. Okay? So ganun lang. Consistent ka. Mag-branding ka. Huwag mo ilalagay sa Facebook yung binaliktad na pangalan. Work at Krusty Cub. Di ba? Ilagay mo yung proper name mo, yung tamang pangalan. Magkaroon ka ng profile picture. Huwag naman yung nakahubad. May profile picture ka, nakasando. Tapos mag-backward ka sa mga profile picture mo. Huwag naman yung medyo hindi maganda. So gumawa ka ng mga bagong profile picture, yung magaganda, magdamit ka ng maayos. Hindi naman ang kailangan maging desente. Sakto lang, sakto lang. Pati cover photo mo, pati doon sa biography mo, lagyan mo ng magandang ano. Kasi negosyante ka eh. Ang Facebook ay tindahan mo. Ang Facebook ang negosyo mo. Yan ang platform kung saan ipopromote mo yung negosyo mo. Kasi mas mabilis, libo-libo nakakakita sa Facebook. Kaysa magtayo ka ng tindahan sa tabi-tabi, ang makakakita lang dyan yung mga dumadaan, taga-lugar mo lang. Sa Facebook, buong mundo makakakita sa'yo. Ayusin mo yung profile mo, ayusin mo yung biography mo, ayusin mo yung mga posting mo. Kailangan very inspiring. Kailangan all about your business. Gawin mong tindahan, gawin mong business platform yung Facebook mo. Huwag kang mahiya. Ang Facebook, mismo si Facebook, nininegosyo niya yan eh. Kaya nga nilikha ang Facebook, nung una yan, libangan lang yan. Pero ngayon, business na po yan ni Mark Zuckerberg. Nung una kasi walang bayad yan, walang advertisement dyan. Ngayon, platform na yan kung saan nandyan lahat ng negosyo. Maraming ads. Kaya ikaw, advertise your business. Okay? So guys, uulitin ko, bakit mo to gagawin? Negosyante ka. Kailangan mo umasenso sa negosyo mo. Aralin mo, trabahuhin mo, masterin mo, advertise mo. Be persistent, be consistent. Okay? Para maging champion ka rin.